Kahit marami na po ngayong iba't ibang klase o resipe ng ating mga tinapay, pero ito mga guy, hindi pa rin ito mawawala sa aming bikere. Pwede itong pang delivery at pwede ding pang display. Kaya tara na, umpisahan na po natin. So dito ito po yung gagawin po nating palaman. Meron po tayo ditong 250 grams ng ating munggo. Hugasan lang po natin ito ng maigi at saka lagain or palambutin lang muna natin ito. At ito ay malambot na pero marami po yung kanyang sabaw, kaya kuhanin po natin yung kanyang sabaw. At pagkatapos mga guy, timplahan na po natin ito. Maglagay tayo dito ng 50 grams ng margarine. At tunawin lang muna natin yung ating margarine. Matunaw lang po ito kasi mainit na po yung ating munggo. At maglagay din tayo dito ng 1 cup ng light brown sugar. 1/2 cup ng powdered milk. At gagamit lang po tayo dito ng breadcrumbs or yung tinatawag po namin dito mga na pulbos o yung mga tinapay po na toasted na dinurog po namin ng pino at saka sinala. Kung wala pa naman kayo nito mga sa ating toasted powder ay pwede naman na gumamit lang kayo muna ng harina, pero tayo-tayin nyo lang sa paglagay para hindi naman masyadong matigas at hindi din masyadong basa yung ating palaman. Katulad po nito na inutay-utay ko lang sa paglagay yung ating bread powder para matansya po natin. At dito nakagamit po tayo ng 1 and 1/2 cup ng ating bread powder at naglagay po tayo dito ng mga 1/2 tablespoon ng vanilla extract. Ito mga ito po din yung pinapalaman po natin sa ating mga munggo ensaymada. At ito lang po yung consistency ng ating palaman at isit aside lang muna natin ito. Gawa naman po tayo mga ng ating dough. So dito sa ating dough ay gagamit lang po tayo ng 1 kilo ng first class flour at lagyan natin ito ng 1/2 tablespoon ng bread improver at 1 tablespoon ng yeast. At maglagay pala tayo dito ng 1/2 cup ng powdered milk. At hinalo ko lang muna yan at dito sa ginawa natin na parang will say na ay dito ko po ilagay yung 1 cup ng light brown sugar at 2 teaspoon ng iodized salt. At naglagay pala tayo dito ng 1 tablespoon ng vanilla extract at dito maglagay tayo ng 2 cups na tubig. At tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basain yung ating harina. Dito sa ating harina ay pwede tayong gumamit ng all-purpose flour kung wala naman tayong mga first class flour. At pag ganito na mga na well mix na ay maglagay na po ako dito ng 1/2 cup ng margarine. At dito sa ating mga ingredients kung gagamit kayo ng by grams ay ilagay ko po yung measurements by grams sa ating caption. At dito naman sa ating margarine ay pwede kayong gumamit ng shortening, pwede ding butter compound. Mga makinis na po yung ating dough kasi pinadaan ko po ito sa ating dough roller machine. Kayo mga ay pwede naman na masahin nyo lang muna ng mano-mano pag wala pa kayong mga machine kung kayo ay nag-umpisa pa lamang. Basta siguraduhin nyo lang mga palangga na napakinis po ninyo ng mabuti yung ating dough. At pinutol ko lang po ito sa 30 grams. At pagkatapos ko po itong putulin ay agad ko na po itong nilagyan ng palaman kasi malambot lang naman yung ating dough. At bawat ipalaman po natin dito ay sinukat ko lang po ng tig 1 tablespoon. At isirado lang po natin niyang mabuti yung ating dough. Ito po yung pinorma natin ngayon mga ito po yung tinatawag namin dito na munggo buns. At ito naman po yung munggo rolls po natin. Palaparin lang po natin yung ating dough at saka lagyan po natin ng palaman at saka i-roll lang po natin yan. At pagkatapos ay hiwaan lang po natin ito sa ibabaw para pang design na din. At ito ay palsahin muna natin bago po natin isalang. Palsahin muna natin ito ng mga 2 hanggang 3 oras. Depende po yan sa ating room temperature. At ito na mga umalsa na po siya ng mga 70%. Isalang na po natin ito. At bago po natin ito isalang ay banyahan muna natin ito ng itlog. At lutuin lang po natin ito sa may preheated oven 180 degrees Celsius sa loob po ng 15 minutos.